Tok mga Cheers misis. pala. Cheers! Cheers, mga beshi! Ay, is it starting? Yeah, it's recording na. Oh my God, hindi ako nakaangkol. Cheers. Hala. Hi mga beshi! Hello mga kakuda! Welcome back to another episode of our podcast na pinamagatang Life Unfiltered! Welcome back first of all kay Beshi Rich Yay! na galing bakasyon. Yay! Welcome back to me. Kumusta naman ang bakasyon sa Pinas? Yun, okay naman, syempre. Magastos, sakit, carry lang. Yes, bumuhos. Binagyo ang bulsa. Nakaltasan na naman ang kaba ng ng ating Beshi. Kayamanan. Oo. Pero huwag kang mag-alala, malalim-lalim yan, di ba, Well, sis? it's worth it naman. Wow, yes. Credit to your loved ones. Actually, masarap talagang gumastos pag nagbabakasyon. Yeah. diba? Correct. Lalo na Ganun pag lang nakikita yan. mong may happy sila, napaspahin mo Correct, sila. yan. Yun Okay naman na yun. maganda lagi. True. Yeah. How about you, Eric? Comment sa mga nakaka-relate na ating mga kapwa True. OFW na pag umuwi, yung parang gusto mo magtipid pero gusto pa rin, sige, gora lang. Correct. Ganon, diba? By the way, magpapakilala po muna kami sa mga hindi nakakilala sa amin, sa mga bagong viewers natin. Ako po pala si Greg and... I'm Rich. I'm Erich Solis. Wow! And we are the Kuda eras of this Life Unfiltered podcast. Yeah. So for this episode, guys, pag-uusapan natin, since Burmans na, well, obvious naman, pag-uusapan natin ay ang Pinoy Christmas Unfiltered. The good, the bad, and the mga nalutong Noche Buena naman ng mga chika, di ba? Alright. Alright, Yeah. excited tayo. Kasi nga magpapasko na, di ba? Ilang araw na lang ba? Sa pag-upload natin, bahala na po kayo magbilang. Yeah. Assignment nyo yan. True. So, Simulan mo na, sis. simulan natin ang chika natin sa Simulan segment na natin. 1. The Christmas chaos we all know, 'di ba? Ito yung pag-uusapan natin dito na pag Burmans na, 'di ba? Yung mga countdown, tayo 'di ba naniniwala kayo na parang tayo daw yung talaga yung may hawak ng record na yung pinakamahaba The longest. celebration. Celebration of Kasi Christmas. Bakit? Yeah. Sa tingin niyo bakit? First of all, i-explain mo natin like especially sa mga half Filipinos. Yes. Like sa Pinas, September pa lang maririnig mo na Correct. ang mga Christmas And- songs, ang decors Yes, sa may malls at decors sa ibang na. True. Especially sa mga September malls. pa lang. Correct. Yeah, September pa lang. I think malapit siya sa puso sa mga Pinoy kasi some of our greatest memories nasa Christmas pag mag-look back tayo with our family. Diba? Sorry, no. Malapit sa puso naman. Ikaw, Sis, sa tingin mo, bakit tayo yung may pinakamahabang celebration ng Christmas? Well, kasi kilala din kasi yung bansa natin na parang close family ties. And then, especially during Christmas, yan yung time na we spend, yan yung mga quality times na ni-spend natin lagi sa isa't isa. And nililook forward lagi ng mga pamangkin natin, mga True. uncles, aunties, alam mo yung mga ganun. Yeah, tipo. even as when we were young. Correct. Nung lalo na nung bata tayo, 'di ba? True. Lagi nating nilook forward. Ano kayang gift? Ano yung makukuha ko sa ninang? Sa mga ninang. ganyan. Ay, oo nga. True. Ako naman, I think it's because, well, predominantly naman sa Pilipinas, Roman Christian Catholic. tayo. Not Christian. just in Roman general. Catholic, Christian in general. In general, Na correct. nagsa-celebrate ng Christmas, di ba? Kaya siguro maaga talaga at alam mo yung very excited tayo mag-celebrate niyan. Tsaka talagang nakaugalian din naman talaga natin, di ba? It's deeply rooted na din sa Oo. kultura ng mga Kahit nga yung Pilipino. Halloween sa atin, nakiano na lang tayo, nakisaw-saw na lang Hindi ng naman very masyado light. actually Oo. yung- Pero- Kahit may Christmas decoration na, nag-celebrate pa rin naman ng Halloween ng Undas kasi dadaan lang naman yan, di ba? It's so funny kasi sabi nila na parang may meme na like Mariah Carey sila Jose Marichan Oo, magkanta-kanta. oo. Tapos mag-pause lang saglit para sa Halloween din. Sa Undas, Continue true. na naman. Oo. Ganon. After ng Halloween, yan na yung full-blown na decorations, Burman celebrations, mga ganon. So dahil dyan, ito papag-usapan natin. Since we are talking about Christmas chaos, Christmas shopping. Stress din ba kayo sa Christmas shopping? Ikaw ba, Ses? Since mga OFW tayo, nakaka-relate pa rin ba tayo dito? How about yung you? nandito na tayo? Yes! yung Or mga kahit sa memories lang Pinas. muna natin? Oo, pwede naman. Mas maganda kasi i-compare natin yung memories natin ng Christmas natin Sa Pinas. during the Sa old Pinas. days nung nasa Pinas pa tayo. Yeah. Tsaka pag nandito. True. Ikaw. Kailan ba? Subukan ba natin nung bata tayo? Oo, Nagtatrabaho na ikaw! tayo. Ikaw, Ano sige. ba habang chika? Huwag naman natin habaan. Simulan natin ikaw na. Hindi, yung for sa example, Pinas. sige, for Pinas, when
nung nagkakatrabaho na. Actually, especially pag nasa Pinas na, working ka sa Pinas, it is not every time na nagbibigay, though ako, alimbawa, ang probinsya ko is Isabela and then nagpo-work ako sa Manila. True. It's not every month na parang, pag OFW, parang minsan every month yung bigay, di ba? Pero pag Christmas, pag nasa Pinas ka, nag-work ka sa Pilipinas, normally, nandyan kasi may 13-month, mga ganyan. So, doon lang tipo yung nakakapagbigay ka. And then, biglang may Christmas shopping pa sa, or pag nasa Manila ka, Divisoria, ang pinaka-unang rush. So, yun. Pag nandito ka naman, wala naman masyado na actually. Pag bilang OFW, yung nilulook forward ko na lang lagi is yung seeing your loved ones na nakakapagbigay ka because minsan they're expecting it already. Yeah, true. Nice. Ano? Nice. Ang sarap kasi talaga magbigay. Lalo Pag Christmas. Something, alam mo, masarap sa feeling. Ikaw, talaga. Mir, naalala mo nang sa Pinas ka pa, about Christmas shopping, nasi-stress ka ba or all? Ang naalala, pressure? My kind of pressure, pero ang naalala ko before kasi like, hindi naman malaki yung income ko nung nasa Pinas ako. Correct. So, i-make use ko yung every Christmas time, doon din yung may mga bazaar-bazaar. So, doon ako like tumutodo talaga. Tapos usually, I would list down kung sinong mga bibigyan ko. And then, ang naka-amazing na, like for example, may na-find ka na something na parang feeling mo, magugustuhan man ito or hindi. Pero once na nabigay mo to sa someone, like multiple times yung happiness mo pag nakita mo yung binigyan mo na super happy. Correct. Like even if like, so it's kind of like cliche, pero yung sabi nilang, iba yung happiness pag ikaw yung nagbigay. Yeah. Iba, like, hindi siya ma-quantify ng something. I love. Yeah. Quantify! Like, seriously. So, yeah, yun yung mana. And then, other than that also, since sa Pinoy culture din natin, like, yung food, exciting din yung Christmas kasi doon yung lahat ng mga masasarap na pagkain and all. Yes. Gusto ko nag-jump na siya sa food, sa Correct. Christmas shopping. Ay, wala pa pala. Pwede wag ka muna mag-jump. Sorry naman. Well, eto na nga. Ako rin naman, siguro Christmas shopping, hindi ako masyado makarelate nung nasa Pilipinas. Kasi di ba? Kasi di ba? Tsaka, gaga. Tsaka, sorry talaga. isa pa yun, sabi nga dito yung Divisoria Opportunity. traffic, diba? Yes. Tapos yung mga gift Experience ko kasi talaga expectations. yan. Ikaw na-experience mo kasi may nag-work ka sa Pinas. Manila, Yes. tsaka Manila. Ako, nung nag-work ako, parang yung sahod ko nun, kulang pa nga yata sa akin, sis. Ako, nakarelate Kasi ako hindi mo na ako, starter pa lang ako noon. You know what? Even ako naman nasa Pilipinas, kahit hindi, kukumpara mo sa Oo. sahod natin. Oo, ngayon, oo kumpara naman. Sa mga kaputyo-putyong sahod natin. Oo, true. Again, even for Christmas, kasi parang ako kasi, ang ako naman, ang nararamdaman ko before, even hindi ganun kalaki yung sinasahod ko. The mere fact, alam mo yung makapagbigay ka lang True. ng anything, and then you see how grateful yung mga taong nabibigyan True. mo. Dun sa at least, it's an effort on your end na parang binigyan mo sila. Yes. Kaya ako, dito sa Christmas shopping, nakarelate ako more dito nung nandito na ako. Correct. Siyempre, yung nag-earn na ako ng living and all. Kaya yung parang medyo, I think, afford ko nang magbigay sa mga friends, sa family. I'll make sure naman, way before, since medyo matagal na nito, dati, although, aminado man ako, medyo ngayong tumatanda na ako, parang sa totoo lang, dati okay, talagang every Christmas, I make sure me and Manong talagang nililista kami ng mga sino ang bibigyan, nakabalot na yung lahat before the party and all. Pero ngayon talaga, I don't know, ikaw ba? Ganun ka rin ba? Ako nababawasan na. I think it's not because nababawasan na, because as we age, nagiging few na lang din yung friends natin, but quality. Before kasi marami tayong piniplease, marami Yeah, tayong sa bagay. May point ka rin naman. I mean, not only for friends, but sa family. Kasi Even siguro, sa family. Hindi, siguro nakita ko na parang, lahat naman sila meron na. Pero alam mo yun, siguro at that tsaka time, minsan tinatamad na rin ako. Tsaka nung first siguro parang excited ka pa. Yes, magbigay. oo, parang ganun Tapos tama biglang yan. nagkaanohan Yes. na after some time. Na-realize mo, okay, oo. ganito. Okay na lang, ganito na lang. Okay naman na to. Expect yun. Oo. Natodo naman. Minsan, sa kung hindi ko man na. nabibigyan yung mga like adult, like yung mga kapatid ko and all, I make sure sa mga kids meron. Yun ang make sure ko. Kasi, gusto kong maramdaman nila yung hindi ko laging nararamdaman may hugot. Ay, talaga. Diba? Alam mo yun? Kasi Yung mga childhood, for me, ano mo. Christmas is lalo na sa mga bata, yung sa mata ng bata, gusto ko ma-experience nila, makaka-receive ng gifts, mag-open ng gifts, diba? Yeah, kasi nagiging core, especially for Yes, children, core is memory, oo. nila. Na for example, if someone significant sa kanila, True. may binigay sa kanila,
habang buhay, Correct. Kasi ako before, yung ninang ko, 50 yun. pesos. Oo! Minsan niya lang ako binigyan, pero naalala ko, Oh, bakit diba? na ako Core nun. memory So, talaga it's a siya. core memory for our children na nabibigyan Kaya, sila ng sa mga yun ganong pa, klase. kaya yun yung minimake Kaya sure it's a good ko. thing na nakikita natin. Pero ang side sa amin, ganun din yung inaano ko sa mga pamangkin ko actually. Lalo Christmas. Wait lang. Meaning inflation? Hindi, I mean, sa pag di ba Christmas, sabi na, ibibigay mo lang lahat ng gusto Oo. nila. Pero at least, dapat, before okay lang. Oo. Nung medyo na ina-explain na rin sa kanila na, okay dapat, na to. correct. Oo. So yun nga, medyo stressful, pero carry namin rin. Next na chaos sa pag-usapan natin. Since mga OFW na tayo dito, meron or kahit sa Pinas pa, makaka-relate ka dito, yung office Christmas party drama. Meron ba kayong mga na-experience na ganun? Like yung mga optional contributions, siyempre yung iba gusto, yung iba ayaw, yung unfair raffles daw, yung mga awkward exchange gifts sa office. Meron ba kayong ganun? Alam, Ay, sige, ikaw muna. Ikaw kasi Sige. yung nasa akin na una. Ikaw na muna. Sige. Like, away na. Mag-jack employ na kayo. Sige, ikaw na muna, ikaw na, para- Eric. Akin, Eric. naalala mo yung Ba't naka-cover ka na? Hindi ka na yung pag mag-exchanging gift, meron kami sa office namin, may theme, like every week kami, like prior to Christmas. parang monito pa yun. Per Parang my ganun. theme, may theme. like per week, like on that specific week, something playful. Yeah. Something long, something... Something ganun. So, mga naalala kong funny na natanggap ko, like first, nakatanggap ako ng isang buong like coconut. Something Hirap pa funny yun, na- ha? Akala ko bola, tapos parang mabigat-bigat. And then, ang pinaka like funny na natanggap ko, manok. Buhay! Buhay. Sa office. Oh my God. Binigay. Kung nandyan pa si B-Boy, hi B-Boy. B-Boy ang po. Binigyan niya ako ng ano. Ano yung panglaban? Oo, May palo. Buti hindi laban ng manok. Natawa lang ako, paano ko to iuwi? Paano naman naging chaos yun? Masaya yun, Eric eh. Meron ka ba Yung mga mga experience drama. like yes? Habang, Drama? yung mga ayaw mag-contribute, ay mga killjoy, may mga ganun ba experience sa office mo lang? Wala akong naalala. Ikaw na. Meron sa actually natawa nga ako bigla. Share mo yan, sa halimbawa kasi sa sa department niya Oo. normally nangyayari yan. Tapos usually sa may mga boss ka. Oo. Tapos minsan ayaw mo na kayo mabubulot mo yung boss mo kasi Ay, oo. Kasi eto lang ang budget niya kunwari. Oo. Paano bibigyan ng towel yung boss? Diba? Or para pag ikaw nakabuhat sa diya, sige na nga, mamahalan ko na lang to, diba? Yesterday, nakakatawa talaga yung pag Oo. Nakahirap yan na magbubunutan kayo. True. Tapos, sasabihin walang sabihan. Pero yung mga magkakaibigan, alam din talaga sila. Sino na bunot mo? True. Papalitan pa Oo. sila kung sinong gusto lang mo. Alam mo yung ganon. Oo. Pero ang nakakatawa doon minsan, pag yung yung halimbawa, yung bukasan ng regalo. Ayun! Makikita mo sa mukha nung Ayaw, oo. na hindi masaya. Hello, taga-HR dyan. Ako naman, yung office drama kineme sa mga Christmas party, lalo dito na experience ko. Yung mga usually, yung Pinoy yung nag-ano, di ba? Pinoy yung nag-organize. Organize. Kasi Mga yan, oo. Kristyano tayo, Katoliko. Although sinasali din naman namin yung ibang lahi, minsan optional lang or minsan hindi na namin pinapag-contribute, parang ganon. Ini-invite na lang namin. As Pero minsan guest. may masasabi pa sila na ay ayaw nila ng food or kineme. Alam mo yung choosy pa sila. Na mga guest. Oo. Pero so I-mention mo daw anong... ay! Mga ganong eksena lang naman Hindi, I sa remember, office. dito naman, yun sa Pinas, yung naman, experience ko na dito naman na Christmas, ini-invite pa ako nung dati kong company, na kasi sila ang nag-organize. true, Ang nakamasaya sa kanila, yung mga boss nila, humihingi, parang Ay, nagsusolicit oo. sila ng pera. Masaya naman, walang drama sa kanila. Okay yung boss na nagbibigay ng malaki, pero yung boss na just napaka-ganon, alam mo yung ganon? Kanjos. Masaya din naman. pag Grabe yung ka! dito. So, ayun. Medyo kuripot. So, ayun. Pero hayaan mo drama na. nga kasi mga... Kasi wala hindi namang mawala ang drama pilitan kanila. sa contribution. Corrected So, ayun. by. Anyway, so yun nga, yung office Christmas party drama na chaos pinag-uusapan natin. Let's jump into naman, eto, for sure makaka-relate tayo dito, kayo mga beshi, mga kakuda. Eto na, yung Family Reunion Survival Guide. Nag-reunion, di ba? Nandiyan na usually yung mga tito, tita ng mga intrigera, mga nag-interrogate ba?
na kailan ka magpapakasal? Ah, O kailan ka kung mag-aasawa? magjowa kayo, kailan kayo magpapakasal? Kailan ka mag-aasawa? Kailan kayo mag-aanak kung kasal naman na? Di ba? Mga ganon. Di ba? Meron ba kayong mga experience sa ganon? Wala. Charis. Wala na lang. Kailan ka mag-aasawa? Wala na yung ganyan-ganyan Wala? sa amin. Wala. Since when naman open na tayo. Oo. Sa bagay. Since, Sa'yo. Kasi ba, yung iba siguro, Sa iba di ba? siguro. For sure, aminin yung mga beshi, meron kayong yes. ganyan na experience sa mga... Oo. Lalo na kung medyo nasa 30 plus. Correct. Especially sa mga babae na medyo 30 plus na. Correct. Oo. Shoutout natin yung kakilala natin. Hello, Hi, Kevin. Mela! Ay, sino yun? Si Melay Si niya. Besh. Kala ko si Besh. Di ba? Wala kayong ganun. Wala. Walang ganun. Wala. Or kahit hindi lang mga ganun, kahit sino yung jowa mo ngayon, gaganyanin ka, pinakalala mo na ba? Ang naalala ko lang Sa mga mostly, family reunion. ang naalala ko mostly like parang, ito na ba yung anak mo? Ang laki na niya. Pero hindi ko naalala, kailan kami nag-meet nito? May mga auntie kasi ang laki mo Yung na. mga dumula na Parang, meet na relative. Oo, kinikerry-carry ka lang namin noon. Ganyan yung more on naalala ko. Parang, okay po. Oo nga. Pero ang saya talaga pag Christmas kasi talagang nandun talaga yung family reunion, di ba? Kayo, usually, pag nung nasa Pinas kayo, when kayo nagre-reunion? 24, 25, or pa New Year ba yan? Ano, kailan usually? Before, normally before hindi masyado. Hindi masyado. Hindi. Wala. Kasi may issue kasi nagkaawayan daw. Hindi ginawa ng issue. Pero ano ba normally hindi actually ako sa personally speaking sa family namin hindi kami ganun actually yung halimbawa yung Noche Buena ganun parang kami lang. Same din. Ang reunion na nangyayari minsan sa New Sa Year mga na. May, or sa Bandang May. New Year na. Oo. Or iba pang okasyon. Ibang okasyon. Pero pag may patay, charis. Doon na nagkikita-kita lahat talaga. Yun nga Pinaka-reunion. Pag lilipat na yan. Pero usually yung Christmas talaga, or na specific mostly. lang sa family. Talaga? Sa amin sa personally, inyo, sa inyo. pamilya namin, hindi masyado yung gano'n Okay. Most only Kasi yung family intimate kasi mo na yan lang. sa family Oo, niya lang eh. Sa amin. Iba lang. kasi yung reunion yung nagpapaprint kayo Oo. ng shirt usually sa wala mga. naman. Oh my God, yun sa amin. Pero sa inyo, ang laki Usually. naman ang kanyo. Talaga? Di, usually, ang mga reunion sa probinsya namin yung nagpapaprint ng shirt ng mga balloons, Family ni ipaparade ganito. pa. Seriously! Naman, Ang grabe, family ang laki ng reunion lang pamilya yan? nyo. Oh, like clan ba ng clan reunion. Oh my Magpapa-shirt, tapos may program sa Wow, sa covered court. covered court. Seriously, Barangay. normal yan. Like, Sorry. shout out sa Cebu. Oo. Sa amin, Ang laki ng clan nyo, ha? Di, yun yung usual na mga clan. Kami naman, naalala ko lagi, pag nagre-reunion kami, kasi birthday ng mom ko is 26. Tapos yung lola ko, 26, which is wala na yung lola ko. Doon usually yung nagiging reunion na. Naging kaugalian kasi na yun. Kasi merong- birthday, di ba? kasi May mga occasion. birthday. Yes. So, laging doon. Kasi nga, dadalaw So, mo na sa malaki-laki cemetery. yung Oh, yes. Kaya tipon minsan, na yan. nakakapagod minsan lalo pag ngayong OFW ako, pag umuwi ako minsan. Alam mo yung sunod-sunod yung celebration, 24, 25, 26, kasi meron na naman. Tapos, ilang araw lang, New Year na naman, di ba? Ang daming itineraries. Yes, kaya ganun. Yun yung naalala ko sa mga family reunion. Anyways, eto na. Let's transition from chaos to reality. What it's like for OFW celebrating away from home, guys. Starts with you. Reality check Ikaw na na to lang, sa sige, atin. kami. Sa'yo. Well, ako naman. Arte. Paka-arte. Ang arte mo sino ka? Well, ako naman. Janice de Velez. Formal. Ano ba, Jen? Sino si Jen? Jenny? Wow! Carmina. Well, ang luma ng reference. So ako naman, reality check na to, guys. Bilang mga OFW tayo dito, and matagal na rin ako nag-celebrate. Siguro bilang ko lang sa kamay kong to kung ilang beses ako nag-celebrate ng Christmas sa Pilipinas. Well, somehow, iba pa rin talaga yung feels pag dito ka nag-celebrate, lalo pag hindi ka naka-leave. I mean, local leave dito, yung nag-work ka pa rin kahit Christmas Day na or pabisperas na and all. Kasi talagang hindi mo masyadong ma-feel unless talagang mag-attend ka ng mga events, mag-Christmas party ka lagi, gano'n. Pero somehow, siguro nasanay na rin ako kasi maraming beses na rin talaga akong nag-ano. And usually, ako naman, since I have Manong, right? Usually si Manong lagi umuuwi yan. Never yan hindi nag-Christmas sa Pilipinas. So ikaw lang Yes. mag-isa here? Yes. How about you guys? May naalala ako pala minsan, bagong-bago pa lang ata akong OFW noon. And I still remember, minsan talaga, yung gusto kong i-feel yung Christmas, i-celebrate,
Nang wala pa kasi akong parang masyadong friends na sobrang, ay tara labas tayo kahit. Alam mo ba, nag-celebrate ako mag-isa, kumain ako mag-isa. Nitreat ko yung sarili ko mag-isa na nasa kumain ako sa isang halimbawa, gayito, kainan, mag-isa ko lang. Naalala ko lang yun. Pero, no. I've learned actually to enjoy my own company. Kahit dati pa. Kaya hindi siya naging sad na moment sa akin. Pero, sabi ko, ito pala yung feeling ng pag, halimbawa, mag-isa kang nagse-celebrate. Sabi ko lang dati. Parang, it's reality lang. Walang sad emotion attached. Pero, wala lang feeling, ito lang, ito pala yun, yung feeling ng ganito. Ganun lang sa akin. Pero yun. Pero later on naman, makakakilala ka ng mga kaibigan na gusto mong makasama sa Pasko. Para mag-celebrate at least. Mga ganun ba? Kasi you choose your own family na pag hindi mo kasama yung sarili mong pamilya. Yes. And ikaw, Eric, di ba may kukwento ka? Hindi, i-play ko sana yung ano niya. Alin? Tapos, Ito. Ito sa mic mo. Sa mic mo. Lakas diba nga? Tapos yun lang nga. Dahil dyan, Ma'am Charo. Copyright tayo, hoy! sige. Sorry. So anyway, going back to what you call this? Hindi pa ako naka-answer. Going back to OFW Christmas reality check nga. Ikaw, ano naman? Di ba sabi mo may gusto kang ikwento? Wala, yung nag-Christmas ka, anong kinain mo, Mi? For Noche Buena. Sabi niya na nag-Christmas daw siya. Tapos nag-cover, hindi ka makikita. Tapos daw niya yung self niya. Tapos naisip ko, nag-solo din naman ako pero wala akong pang-treat. pang-treat. Buti ka nga, may pang-treat. Dapat pala yung Buti ka nga pala, may pang-treat, diba? No, but like, I think marami tayong mga OFWs na nag-work dito sa Middle East na makarelate. Yes, super. To dami. be honest, na culture shock ako ng Christmas here. Because, especially that time, hindi pa masyadong open yung country sa Christmas. True. At that time, before na feel mo, hindi pa nga sila allowed mag-play ng Christmas song. Ngayon, medyo naririnig ko na sa hotel lobbies. Pero noon, I think, hindi pa daw allowed. So, parang na-culture shock ako kasi parang, oh my God, Pasko to, pinaghihintay natin to whole year. Pero parang hindi ko na feel. Especially, normal lang yung mga tao nag-work, nagagano. Di ba sa Pinas, may mga marinig tayo, mga paputok, mga music, pa-karaoke sa lahat. Tapos, nung naglakad ako sa street, parang nasad ako. Parang, normal lang siya. Maala. Seriously, like, parang, But, like, looking at the brighter side, nung nag-join ako sa Christian community ko, meron pala kaming, like, usually on December, may big event kami sa World Trade Center sa church. So, doon ko na-feel, eto talaga yung Christmas. Like, I found home and place away from home. Correct. I think that's one of the ways na talagang pwede ka mag-cope up. Kahit malayo ka, you can still celebrate, diba? Yeah, by joining your right community. Correct. Yun talaga. Yes. Kasi you are not alone, no man is an island. Correct. And I think that's one of the, dyan na rin patungo yung chikahan natin na these are the stories of working through the holidays kahit malayo tayo sa bahay, diba? Like creating mini Christmas celebration with friends sa flat, diba? Yung mga ka-share natin sa share sa bahay, diba? Finding joy in simple things, diba, mga beshi. Like yung kahit pag video call na lang sa mga friends and family, diba, kahit malayo tayo. Kumbaga yun yung way pag-cope natin in ways para labanan yung lungkot, diba? Kahit paano, para kasing let's video share yan it. Wow. We find ways. Gusto ko yung video yun, Mi. Video. True. Pero, we're in good hands in Wedwitro Bank pala yun. Pero para din malaman ng mga kababayan natin. Huy, napaproud ako sa mga like kabayan natin. Especially like sa Riga na area. Like pag Pasko, pag nagvi-visit ako, malalaman mo talaga pag kabayan kasi yung balcony. Putok ang karaoke. Wow! Like dun. Oh my God, very kabayan talaga. As in, happy Correct. talaga. Lalo na pag New Year's. Very lucky naman tayo dito sa UAE kasi sobrang grabe. Ang laki na ng population nating mga Filipino dito, mga OFW dito, diba? To be honest, before parang ma-feel natin sobra, may sakit. Ngayon hindi na kasi parang Pinas na rin siya Correct. True. It's mini Quiapo. I know. Yeah, mini Pinas na rin talaga siya Celebrate pa rin natin yung Christmas kahit nasa malayo tayo sa bahay natin or sa Pinas. Like, hello, kasi may trabaho tayo in the first place. Kasi we grew up naman na celebrating Christmas. Yes. And it's always na merong significant people na nasa paligid natin back
kung nasaan tayo True. nanggaling. And then, nung nagpunta na tayo dito, Pamaalala. hinahanap-hanap pa rin natin True. yung, di ba? Yeah. Hinahanap-hanap pa rin natin yung feeling na spending yung Christmas with True. our loved ones. Yun nga lang, wala sila sa tabi natin. True. So, anyways, regardless na wala sila, at least nagkakagawa tayo ng ways on, alam ba, Hindi nagre-reach talaga. naman tayo sa kanila lagi na, di ba, ikaw ba, for example, kahit mag-isa ka, ako kasi minsan, pag ganun tatawag ako sa kanila, yung bigla lang kayong, di ba, ang mga kapatid ko nasa iba-ibang lugar din ng bansa, Correct. iba-ibang bansa din yan. Mm-mm. Alam mo, the moment na biglang, ayan, ay, kompleto tayong lahat, isang picture dyan sa group chat, and then after that, iba na naman yung uplift feeling na nararamdaman mo. Kasi, di ba? Gusto ko yung uplift. Thank you. Congratulations. Thank you. Yeah, at least, I think culture na rin natin. Like, for example, ang Christmas Eve sa atin sa Pinas is 12, but like, magpatak Oo. na ng 8 dito. Huy, mag-call na. Oo, kasi Parang 4 hours. nasanayan na 4 hours Puzzle, kasi 4 yung hours, difference. oo, So, right. Talk parang nasanayan na, huy, halika na, mag-call Dahil na. dyan, Kasi, i-charge ko muna itong mga besh. Oo, may paganyan na eh. So, parang, actually, parang, at first, nasasad ako, pero ngayon, parang reality na, parang okay na sa akin. At dahil dyan, mga beshi, Gulat ako. habang nagsasalamin dito, nagpapaganda si Mamish Erich. So, eto na. Let's talk about our unfiltered pulot sa ating napagchikahan for today's video. Like yung kayo, ano ba yung mga reflections nyo? Like celebrating away from home. Okay. Thank you. Okay, ako. Okay. Yung Ako lalag naman, na siya. Like, especially if OFW tayo, especially me, like, I'm alone, I think, pulot ko lang, I think baka medyo U-turn to na pulot, but happiness is a choice. Oh, Why? yeah. Because kung iisipin mo, like, i-highlight mo sa sarili mo na, ang layo ko sa family ko, ang sad ko, masasad ka talaga. But if you look at the brighter side na, hey, nandito ako, nag-OFW ako, at least kahit papano ang sayat ng kinakain ng family ko kasi somehow, dahil kung saan man ako ngayon, Correct. nakakontribute ako, Yes. ganun. And not only sa family mo, like sa other friends mo, ganun. And like, usually sa Christmas, like, parang grateful ka talaga in anything, like, cause usually ang Christmas end of the year, so that time we get to also ponder, like, thank you Lord, What na-survive happened ko the yung whole year, year. Thank you Lord, ang daming blessing na binigay mo. Yung ganun, so I really love Christmas. Yeah. Dahil dyan. Dahil dyan, sarado mo na. Ikaw, Mi, syempre meron ka rin unfiltered pulot. Kahit nasabi mo na, go, ulitin mo lang. Just to, to recap. Diba? Well, yun lang. Kasi pag Nakarami na siya ng- Hindi. Kasi alam mo yung pag mag-isa ka, mas marami ka ring na-realize sa buhay mo eh. And, yun nga. Hindi ka nasis na wala ko cut mo. Sige, Wala go. Ano nga yung sasabi ko? Ano sabi? Mag-isa ka. Go. Okay. I-cut mo na. Okay. Okay, Ikaw, game. Ses, ano unfiltered pulot mo? So, bilang OFW, since pas madalas mag-isa tayo, and True. then during Christmas, minsan yun yung time na halimbawa, mas minsan mafe-feel mo na mag-isa ka, pero don't ever feel alone because hindi ka naman talaga nag-iisa. Kasi Yes. yung feeling na pagiging alone, minsan choice mo din yan. Yes. Kaya sabi niya, yung happiness is a choice. Diba? Minsan, and of course, mas na-realize natin yung spirit ng Christmas, yung spirit, mas lalo tayo nakakapag-give ng nawala ako sis again. Yeah, ako to insert lang sa Oh, go. sinabi mo. Sa giving. Support mo. Hindi ka nag-iisa sa Christmas. Why? Ang reason ng Christmas Is ay God. birthday niya. Yes. Kasama ka niya sa lahat Correct. ng through ups and downs. So, yun. Okay, And- continue. Yun eh. It's, di ba nga? Putol-putol tayo. Hindi, Sa yun branch nga, sa yun. wine. Punye. I'm sorry. Yung wine kasi. Merry Merry Christmas, mga beshi! Hindi. Dahil doon, cheers na lang tayo. I-cut mo yan sis hanggang doon sa... Walang cut. Hindi, nakakawala. Anak na dahil na pala na inom. Natawa ako sa yung kakasabi ko, hindi ka nag-iisa sa Christmas, kasama mo siya. Uy, hawakan niya. Sabi ko, hindi ko Uy, na alay. nalaglag. Wait, Naglag ako, yung tablet ko. Tuloy ako.
Ang cute mo, ma'am. Ay, tuloy mo na! Walaan na ba? Wait lang sis, iba na yung... Naengga na po siya. Ako naman, guys. Sige na. Oh, go. Ikaw. Go. I-send ko na lang yun. So yun. Ito, dahil ikaw. Nawala tuloy yung pulot. Ano nga ulit yung pulot na ginagawa na? Grabe pala, nabilisan ko kasi wait lang. Oo, kasi paubos na. Kasi ang bagal-bagal nyo na. Drink moderately, guys. Ito katuwaan lang po to. And Ay, mo gusto sama ba't na ganyan? Kayo sasama pa yan. kasama to, unfiltered to. So yun na nga. Diba yun? So, ano- Basta, enjoy nyo yung Christmas. Yun na lang. Yes. Cheers! Ako na nga, tatapusin ko na, i-close na lang natin. Ako naman, of course, since we're talking about the good and the bad and the lutong Noche Buena, the Christmas chaos and all, unfiltered ones bilang OFW. Guys, remember that, Christmas isn't just about perfection, like celebration. It's about the connection, the laughter, and the love. Mapa-physical man yan and virtual with our loved ones. And again, let's not forget the real meaning of Christmas is of course the birth of our Savior, Jesus Christ, diba? Celebrate natin yun, diba? Lagi natin alalahanin yun. Let's be thankful. Sabi nga ni Erich kanina, parang Christmas is sa December, usually end of the year. So, let's be grateful. Lagi tayo dapat mayroon tayong attitude of gratitude na dapat thankful tayo sa lahat ng mga binigay niya, kahit challenges man yan, medyo mahirap ang pinagdaanan natin, still yung mga challenges na yon nagbibigay sa atin ng yung strength bilang tao na magpatuloy. Kagaya ng pag-usapan natin last time, right? 'Di ba? Magpadayon lang. Malayo pa man pero malayo na, 'di ba? Cheers mga Enjoy Christmas. Dahil dyan, enjoy mga beshi. Tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Never alone. Yes, you are never alone. Marami na ka-experience dyan. Go out there, maraming kabayan dyan. Pwede inuman na tagayan dyan. As in, super dami. Diba? Mga ganun. Parang Pinas na talaga dito. Yes. Dahil dyan, cheers na tayo mga beshi. Cheers! Pero huwag mo na akong lagyan ha. It's me again, Greg. It's me again, Erich Solis. And I'm Rich. And we are wishing you an advance Merry Christmas! Until next time, thank you sa panonood ng aming podcast na pinamagatang Live Unfiltered! Cheers! Gaga! Tawa ako doon. Bye! Wala talaga ako sa hayop sa mga ganun. Hayop na naman. Natawa ako dun sa huling-huli. Tapos na sabi, punyit.